Yung mga trending ngayon, yung kay LeBron at kay Jimmy Butler. So si LeBron, naging mysterious di umano ang pag-unfollow niya sa mga account tulad ni Ben Simmons, Blake Griffin, Kendrick Perkins at iba pa. Na-confuse yung iba mga fans doon, nakalimitan kapag ganitong part ng season na wala si LeBron sa finals, hindi siya masyadong maingay. Hindi katulad ng mga nakaraang taon na nagkakaroon ng traction kapag malapit na yung preseason. Ang naging assessment ng iba doon, ayaw muna ni LeBron ng distraction, lalo na kay Kendrick Perkins. Na dati sinabi ng iba na tagapagtanggol ni LeBron itong si Perkins, pero ngayon binabanata na siya. Lalo na yung sinabi ni Perkins na pumapapel si LeBron sa finals ay hindi naman niya moment yun. Ito ay patungkol din sa podcast nilang dalawa ni Redick at yung pagsabi ni LeBron na nagsihinayang siya na hindi niya kakampi si Kyrie. Actually, ganito rin yung nangyari noong 2014 off-season nung si LeBron free-agent at naghahanap ng team na lilipatan. Katulad din ng 2018 nung tapos na ang kontrata niya sa Cavaliers. Ngayon kasi papalapit na yung deadline sa player option. Yung mga report kasi ngayon about sa Lakers, yung magiging build nila, ang senaryo nun, andun pa rin si LeBron sa lineup. Kahit pa salungat ang ginagawa ng LA or ibang direksyon ang ginagawa nila ngayon. Mula sa sinabi ni Rob Pelinka na hindi na nila habol ang isang NBA star, yung number 17 pick, hindi na si Bronny ang gustong kunin base sa isang report, yung biglang pagpasok ni Dan Hurley bilang head coach na potentially 100 million sa 8 taon. Meron kasi mga nagsasabing hindi natakot yung mga players ngayon kay LeBron. Meron din naman na wala nang gustong sumama kay LeBron sa isang team. Pero outside ng NBA, maraming gustong sumama sa kanya dahil sa kanya mga business venture, lalo na sa multimedia. Meron kasing media company si LeBron na kasama doon yung podcast nila ni Redick. Pati si Jimmy Butler nasa rumors na rin sa Lakers na wala naman natang connection doon. Pati Golden State andun din. Nakakadalawa na ang Lakers, iba na to kapag pangatlo na. Ito yung mga players na kinuha ng LA mula Miami Heat na biglang nag-unperform at na-injured sa season. Base sa isang article, nagpunta si Butler sa Stanford University sa California para manood ng concert. Kasama doon ang pagbisita sa shopping area at sa mga restaurant sa Bay Area. Kaya din di umano nagpunta si Butler sa California ay para manood ng game ni Cameron Brink, yung kinakapatid ni Steph. Habang nasa Palm Drive, si Butler sinabi niya ang Go Trees at Cameron Brink. Nanood siya ng game ng LA Sparks dahil nagpo-promote din naman kasi yung mga NBA player na mga game sa WNBA. Under pa rin kasi yun ng NBA na ang sinabi ni Butler, magandang tingnan sa purple and gold yung number 22. Kung free agent si Butler, malamang na pagmulta siya dahil sa tampering. Doon din kasi nagkaroon ng traction na baka may chance kay Butler sa trade. Pero si Cameron Brink, yung number 22 ng LA Sparks, yun din kasi ang isa sa mga most simp player sa WNBA. Kung si Caitlin Clark at Angel Reese pinapanood yung mga game nila, lalo na si Clark, napupuno pa niya yung arena ng Indiana. Mainit ngayon na WNBA sa social media naman si Cameron Brink. Isa siya sa pinapanood dahil sa kanyang pregame outfit at fashion. Ang paborito pa niyang player si Jimmy Butler. Kung lalagyan pa kasi ng rumors yun, mas marirecruit pa ni Steph si Butler sa Golden State kaysa Lakers dahil din kay Cameron Brink. Pero pangalawa, may isang pinagbabawal na technique ang mga NBA players kapag makikipag-usap sila sa ibang player about sa recruitment. Sinubukan na to dati ni Steph kaso hindi naglalaro ng Call of Duty or ibang video game si Giannis.